Mateo Kabanata 9. Sumakay si Jesus sa bangka, tumawid sa lawa, at bumalik sa kanyang sariling bayan. 2. Dinala sa kanya ang isang lalaking paralisado na nakahiga sa higaan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralisado, "Lakasan mo ang iyong loob, anak. Pinatawad na ang iyong mga kasalanan." 3. Nang marinig ito, sinabi sa kanilang sarili ng ilang tagapagturo ng kautusan, nilalapastangan niya ang Diyos. 4. Alam ni Jesus ang kanilang iniisip kaya sinabi niya, "Bakit masama ang iniisip ninyo?" 5. Alin ba ang mas madaling sabihin, "Pinatawad na ang iyong mga kasalanan," o "Tumayo ka at lumakad"? 6. Ngunit upang malaman niyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihan sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan. At sinabi niya sa paralisado, "Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan, at umuwi ka." 7. Tumayo ang lalaki at umuwi. 8. Nang makita ito ng mga tao, namangha sila at niluwalhati ang Diyos na nagbigay ng gayong kapangyarihan sa tao. 9. Pag-alis ni Jesus doon, nakita niya ang isang lalaking nagngangalang Mateo na nakaupo sa tanggapan ng paniningil ng buwis. Sinabi niya rito, "Sumunod ka sa akin." Agad namang tumayo si Mateo at sumunod sa kanya. 10. Habang kumakain si Jesus sa bahay, maraming maniningil ng buwis at mga taong itinuturing na makasalanan ang dumating at nakisalo sa kanya at sa kanyang mga alagad. 11. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit nakikisalo ang inyong guro sa mga maniningil ng buwis at mga makasalanan?" 12. Narinig ito ni Jesus at sinabi, "Hindi ang malulusog ang nangangailangan ng manggagamot kundi ang mga may sakit." 13. Humayo kayo at unawain niyo ang kahulugan ng sinasabi ng Diyos, "Habag ang nais ko, at hindi handog. Sapagkat naparito ako hindi upang tawagin ang mga nag-aakalang matuwid, kundi ang mga makasalanan." 14. Lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan at nagtanong, "Bakit kami at ang mga Pariseo ay madalas mag-ayuno, ngunit ang iyong mga alagad ay hindi?" 15. Sumagot si Jesus, "Maaari bang magluksa ang mga kasama ng lalaking ikakasal habang kasama pa nila siya? Darating ang panahon na aalisin sa kanila ang lalaking ikakasal, at saka sila mag-ayuno." 16. Walang nagtatagpi ng bagong tela sa lumang damit. Kung gagawin ito, lalong mapupunit ang damit. 17. Hindi rin naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag ginawa ito, puputok ang sisidlan, matatapon ang alak, at masisira ang sisidlan. Ang bagong alak ay inilalagay sa bagong sisidlang balat upang parehong mapangalagaan. 18. Habang nagsasalita pa si Jesus, dumating ang isang pinuno ng sinagoga. Lumuhod siya sa harap ni Jesus at sinabi, "Kamatay lamang ng aking anak na babae. Ngunit kung pupunta ka at ipapatong ang iyong kamay sa kanya, muli siyang mabubuhay." 19. Tumayo si Jesus at sumama sa kanya, kasama ang kanyang mga alagad. 20. Noon ay may isang babaeng 12 taon nang dinudugo. Lumapit siya sa likuran ni Jesus at hinipo ang laylayan ng kanyang damit. 21. Sapagkat sinabi niya sa kanyang sarili, "Mahipo ko lamang ang kanyang damit ay gagaling na ako." 22. Lumingon si Jesus, nakita siya, at sinabi, "Lakasan mo ang iyong loob, anak. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya." At noon ding oras na yon ay gumaling ang babae. 23. Pagdating ni Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga tumutugtog ng plauta at ang maraming taong nagluluksa. 24. Sinabi niya, "Lumabas muna kayo." Hindi patay ang bata, natutulog lamang siya. Ngunit pinagtawanan nila siya. 25. Nang mailabas na ang mga tao, pumasok si Jesus, hinawakan ang kamay ng bata, at ito ay bumangon. 26. Kumalat ang balitang ito sa buong lugar. 27. Pag-alis ni Jesus doon, sinundan siya ng 2 bulag na sumisigaw, "Anak ni David, maawa ka sa amin." 28. Pagpasok niya sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, "Naniniwala ba kayong kaya kong gawin ito?" Sumagot sila, "Opo, Panginoon." 29. Hinipon niya ang kanilang mga mata at sinabi, "Mangyari sa inyo ang ayon sa inyong pananampalataya." 30. At nakakita sila. Mahigpit silang pinagbilinan ni Jesus, "Huwag ninyong ipaalam ito kaninuman." 31. Ngunit pag-alis nila ay ipinamalita nila si Jesus sa buong lugar. 32. Habang paalis ang 2 lalaki, dinala kay Jesus ang isang piping inaalihan ng masamang espiritu. 33. Nang mapalayas ang masamang espiritu, nakapagsalita ang lalaki.
Namangha ang mga tao at sinabi, kailanman ay wala pang ganitong nangyari sa Israel. 34 Ngunit sinabi ng mga Pariseo, sa pamamagitan ng pinuno ng masasamang espiritu kaya niya napapalayas ang masasamang espiritu. 35 Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga, ipinangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, at pinagaling ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. 36 Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila ay pagod at walang magawa, tulad ng mga tupang walang pastol. 37 Kaya sinabi niya sa kanyang mga alagad, marami ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. 38 Kaya manalangin kayo sa Panginoon ng anihan na magsugo siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Pangwakas na mensahe. Kung natapos mo nang basahin o pakinggan ang mga kasulatang ito, at nauunawaan mo ang kanilang mensahe, idinadalangin ko na ang banal na espiritu ang siyang gumabay sa iyo, magpanibago sa iyo, at magbago ng iyong buhay. Habang sinusunod mo ang mga utos ni Jesus, hayaan mong kumilos ang banal na espiritu sa iyo. At habang ibinabahagi mo ang kanyang salita sa pamamagitan ng pag-share, pag-like, at pagkomento sa video na ito, hayaan mong kumilos ang banal na espiritu sa pamamagitan mo, upang ang iyong buhay ay magbunga at ang Diyos ay maluwalhati.